Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan po mga kaibigan kung paano po natin panatilihin na maraming gatas po yung ating inahing baboy habang siya po ay nagpapadede. So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So welcome back na po sa ating YouTube channel. Medyo matagal po tayong nawala dito po sa ating pag-vlog po mga kaibigan kasi po tayo po ay nagbakasyon ng mga isang buwan. So ngayon kakauwi lang natin at saka yan, balik vlogging naman po tayo dito sa ating backyard farm. Importante po kasi po mga kaibigan na yung ating inahing baboy po na manatili po na marami po yung kanyang gatas habang siya po nagpapadede. In every stage po ng papadede ng mga biik sa ating inahing baboy, iba't ibang uri o klase ng gatas ang lalabas. Kapag napansin po nyo mga kaibigan, kapag yung ating inahing baboy ay kakapanganak pa lang, pansinin po natin yung gatas po nila ay masyadong sticky o yung parang concentrated yung kanyang gatas. Ang tawag po sa gatas na yan ay colostrum kapag bago pa lang panganak. Kapag hapang lumalaki po yung mga biik po mga kaibigan, yung gatas po ng ating mga inahing baboy ay papalabnaw po ng papalabnaw. Kaya mas maganda talaga na yung supply ng gatas ng ating inahing baboy ay manatiling marami. Habang lumalaki po yung mga biik, yung kanya pong sucking reflex o yung pagdede po nating mga biik po mga kaibigan ay papalakas ng papalakas din. So kapag maliit o konti lang yung gatas ng ating inahing baboy ay talagang ma-out of supply yung gatas. So makukulangan yung mga biik. So dapat nating gawin para po mapanatili po yung ating mga maraming gatas yung ating inahing baboy. So unang-una po dyan mga kaibigan ay dapat nakasupplement mo ng mga vitamins and minerals yung ating inahing baboy. So pagkatapos manganak yung ating inahing baboy po mga kaibigan, dapat po yan ay atin pong turukan ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din po mga kaibigan. So para makatulong po sa pag-produce ng maraming gatas doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung una. So pangalawa po mga kaibigan, dapat talaga ang atin pong ipapakain sa ating inahing baboy kapag nanganak na po ay lactating feeds o kaya naman milk maker feeds. So in short po, ang atin pong ipapakain sa ating inahing baboy habang sila po nabubuntis ay yung mga pampagatas na feeds. So dapat talaga isang linggo bago manganak yung ating inahing baboy ay papakainin na po natin ng pangpagatas na feeds para ma-prepare yung kanyang mammary glands pagka siya po yung manganak na po mga kaibigan. Para yung production po ng gatas ay marami po. Ang papapakain po ng lactating feeds po mga kaibigan ay 1 week before manganak yung ating inahing baboy at saka hanggang 1 week after na magwalay po tayo sa ating inahing baboy. From day 1 to day 30 po mga kaibigan, paparami po yung papapakain ng pampagatas na feeds. Kung gaano kadami yung mga biik, divide 2 mo yan. Yan po yung ipapakain mo na lactating feeds or milk maker feeds. Doon po siya ating inahing baboy, day 5 hanggang day 25 po mga kaibigan. Ang biik po natin mga kaibigan ay nasa 7 po yan. So, ang ating pong minimum na ipapakain sa ating inahing baboy araw-araw ay 3.5 kilos. Pero sa akin po, ang ginawa ko dyan ay ginawa ko siyang 4 na kilo bawat araw. So, 2 kilo sa umaga at saka 2 kilo po sa hapon po mga kaibigan. Pangatlo pong tips mga kaibigan, dapat talaga yung ating inahing baboy po ay yung supply ng tubig. Ayan, dapat yung supply po ng tubig po mga kaibigan ay unlimited po siya. Kahit na nakasupplement ng ating inahing baboy ng mga vitamins at saka minerals, napakain po natin ng lactating feeds o milk maker feeds, pero yung iniinom niyang tubig po ay kulang or insufficient po yung iniinom niyang tubig, wala ding magagawang gatas. Kasi po ang nagagawa pong gatas ng ating inahing baboy ay yung tubig o yung fluid na ini-intake ng ating inahing baboy galing po sa ating inuming tubig. So dapat talaga yung ating inahing baboy kapag nagpapadede, mayroon po tayong stock ng tubig na nakadaloy po sa auto drinker. Kasi yung auto drinker po mga kaibigan, yung inahing baboy na po mismo ang iinom ng tubig kung gustuhin nila. And then, yung inahing baboy na po mismo ang hihinto sa pag-inom ng tubig kapag gugustuhin na po nila. So in short po, ang nagkontrol po ng pag-inom ng tubig ay yung sistema ng ating inahing baboy, hindi po tayo. Mas maganda po yan kaibigan para
yung tubig at saka fluid ng ating inahing baboy sa kanyang katawan ay hindi po siya magkulang habang nagpapadede po ng ating mga biik. Kasi ano bang magagawang gatas kapag wala naman siyang fluid intake? Bawat inahing baboy po mga kaibigan ay iba-iba po yan ng capacity na kailangang iniinom na tubig. Kaya nga, kapag sila po nauuhaw, kapag mayroon tayong tubig at saka auto drinker, automatic po silang iinom po mga kaibigan. So pang-apat na tips po mga kaibigan ay dapat po yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay siya po nakahiga o nakalagay sa kulungan na hindi po masyadong mainit. Kapag yung kanya pong kulungan o kanya pong higaan po mga kaibigan ay masyadong mainit, yung katawan po ng ating inahing baboy ay magda-dry. So, ang resulta niyan ay magka-dehydrated yung ating inahing baboy. Dapat po mga kaibigan, yung kulungan po ating inahing baboy po ay tahimik para po hindi po siya ma-stress. Kasi po, kapag yung kulungan ng ating inahing baboy ay malapit sa stress, malapit sa ingay, o malapit po doon po sa mga ibang hayop, maapektuhan din yung papudyos ng gatas doon po sa kanila. Kaya ang resulta po niyan ay yung mga biik po ay maging bansot, matagal lumaki at saka payat at matatamlay po mga kaibigan. Yun lang po yung ating tandaan po mga kaibigan na mga basic po na mga tips para po mapanatili po natin ng maraming gatas yung ating inahing baboy. Kapag ang biik po ay nakainom ng sufficient na gatas galing sa kanilang mama pig, ang kanila pong paglaki po ay mabilis. Sila po yung malaking mabilis, mabilog po yung katawan, hindi po sila sakitin, hindi po matamlay. After walay, magbilang po tayo ng 2 weeks or 10 days after walay. Kapag yung biik po ay malalaki na, pwede na po natin silang ibenta po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa iyo ng konting kalaman tungkol po sa kung paano panatilihing maraming gatas ang ating inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.